chapter 11. Kaya Roma chapter 11, verses 1 to 36. Habang maghihintay sa iba, tayo magbasa ng Bible. Pero bago yun, tayo muna yung manalangin sa Panginoon. Tayo yumuko at pumikit. Lord, salamat po sa umagang ito. Muli kami ay iyong dinako sa lugar na ito upang sambahin ka para malaman at papurihan, malaman ang iyong mensahe, Panginoon, na dapat namin malaman buhat sa iyo. Gabayan mo kami, Panginoon. Patawarin mo kami sa aming mga nagawang pagkukulang sa iyo, sa isang salita at sa gawa. Nawa ay maging kalugod-lugod kami, Panginoon. Karapat-kapat tumanggap ng iyong mga salita sa umagang ito hanggang kami, Panginoon. Hindi lang sa umagang ito, hanggang sa kami ay bubuhay sa mundo ito. Purihin ka, Panginoon, ikaw may taas mo parangalan, pagpalain mo lahat ng taong narito at maging sa mga kapatiran namin wala pa, Panginoon. Sa palibot ng church na ito, Panginoon, pagpalain mo rin sila at naway maging bukas ang kanilang isip, ang kanilang pandinig, kanilang puso sa iyong salita, kung sakaling kanilang ito yung mapakinggan. Purihin ka sa lahat ng papuri, pasasalamat, pagsamba sa pangalan ni Jesus. Amen. Palakpakan natin ang Diyos. Yan. Purihin ng Panginoon. At kung tayo may mga Bible dyan, makibukas tayo sa aklat na mga taga-Roma, chapter 11, verses 1 to 36. Yan. At atin ito'y babasahin at konting kapaliwalagan lang habang naghihintay sa ating mga kapatiran. Purihin ng Diyos. Ang pamagat nito, kinahabagan ng Diyos ang Israel. Pareho ba? Kinahabagan ng Diyos ang Israel. Yan. Roma chapter 11, verse 1. Sabi rito, ito ngayon ang tanong ko. Itinakwil na nga ba kaya ng Diyos ang kanyang sariling bayan? Hindi. Ako'y isang Israelita rin mula sa lahi ni Abraham at kabilang sa libing ni Benjamin. Ang Roma na ito ay sinulat ni Apostol Pablo na karamihan na sumulat ng New Testament. Yan. At iwan tayong bisita. Pagpalain ka ng Panginoon. Sister Tracy. Ibibigay tayo. Tracy. Welcome ka sa Jesus Victorious Calvary Church. Ito ay hindi reliyon. Ito ay samahan ng mga tao may personal na relasyon sa Diyos. Walain ka ng Panginoon. Yan. Sabi rito, paliwanag ko lang, ang sumulat na aklat ng Roma sa Apostol Pablo o sa ibang pagkakakilala, Saint Paul. Yan. Sa ibang reliyon ang tawag sa kanya, Saint Paul. Siya si Apostol Pablo pero ang dati niyang pangalan ay Saulo nang hindi pa niya nakikilala personal si Jesus. Yan. At si Saulo o si Pablo, nakilala niya si Jesus dahil isang religyoso si Pablo. Humingi siya ng permiso sa mga tagapanguna noon na usigin ang bawat Kristiyano. Hulihin, ikulong o patayin. At nung time na yun, ang pakilala sa kanya si Jesus. At siya'y nabulag. Sino ka, Panginoon? Sabi niya. Kasi nagpakita liwanag sa kanya ng panahon na yun. At natumbay yung mga kasama niya. At sabi niya, sino ka, Panginoon? Nagpakilala sa ako, si Jesus, na iyong inusig. Time na yun, nabulang siya 3 araw. At nung dumilat na yung kanyang mga, pinagaling na siya rin ng Diyos, nagpakilala sa kanya si Jesus at ipinamalita niya na yung si Jesus Christ na nagpakilala sa kanya. Kaya ngayon, siya ang karamihan sumulat ng karamihan sa New Testament. Ilang books meron sa New Testament? 27 books. At karamihan dyan, sa mga libro na yan, si Pablo ang sumulat. Kasama na itong aklat ng mga taga-Roma. Iyan yung istorya niya. Ano lang, dagdag kaalaman lang. Pero balik tayo sa Roma chapter 11, verse 1. Sabi rito, ito ngayon ang tanong ko. Sabi ni Pablo, ito ngayon ang tanong ko. Itinakwil na nga ba kaya ng Diyos ang kanyang sariling bayan? Ano yung sariling bayan ng Diyos? Sino? Yung bansang Israel. Sa katotohanan, ang
bansang Israel ang tinuturing talaga ng Diyos ng mga anak niya. Alam naman natin yan sa pag-aaral. Tayo, mga Pilipino, Amerika, Japan, China, iba't ibang mga lahi ang tao sa atin, bansang mga hindi Israel. Kasi Israel yun yung bansa ng Diyos. Yung mga anak ng Diyos. Sila yung apple of the eye sa mga lahi ng tao, yung Israel. Kaya kapag sa banal na kasulatan, mga anak ng Diyos, Israel yung bayan ng Diyos, Israel. Yan. Ito ngayon ang tanong ko, sabi ito. Itinakwil na nga kaya ng Diyos ang kanyang sariling bayan. Sabi niya rito, hindi. Ako isang Israelita rin. Si Pablo ay isang Israelita rin. Mula sa lahi ni Abraham at kabilang sa lipi ni Benjamin. Israel, ibig sabihin, lahi ni Abraham. At ito ay nagmula ang pangalang Israel sa pangalan ni Jacob. Sino si Jacob? Anak ni Isaac, na anak ni Abraham sa Diyos. Kasi si Abraham, 100 years old na. Si Sarah, na asawa niya, baog. At sa tandaan nila na yun, hindi na sila magkakaanak. Kaya si Isaac, galing yan sa Diyos, hindi sa sarili ng tao. Hindi kay Abraham at kay Sarah na kanyang asawa. Kasi baog sila eh. Matanda na sila, hindi sila pwede magkaanak. Kundi, regalo ng Diyos sa kanila yun. At si Isaac, ang pagmumulan ng lahi. Yan. Kaya tayo lumitaw na rin. Yan. Pero, diyan nagmula si Jacob kay Isaac na tinawag na Israel. Kaya Israel galing sa pagkatao ni Jacob na anak ni Isaac na galing kay Abraham. Okay mo ba? Naguguluhan ba kayo? Yan. Si Abraham, yan ang taong pinanggalingan ng bansang Israel. Kasi si Abraham, anak niya si Isaac. At si Isaac naman, anak ni Abraham, anak na si Jacob na pinanggalingan ng pangalang Israel. Okay, nandiyan na. Okay, yan. Yung bansang Israel, galing yan kay Jacob, na anak ni Isaac, na anak ni Abraham. Yan, ganun yan. Hindi. Sabi rito, itinakwil nga ba ng Diyos ang Israel? Kasi ang Israel, makulit talaga eh. Maniniwala sa Diyos, tapos sasamba na naman sa rebulto, sa ibang Diyos, sa mga Diyos-Diyosan, tapos makakaranas ng mga paghihirap, maniniwala na naman sila sa Diyos, tatanggapin na naman ng Diyos, tapos babalik na naman sila sa dati nila. Para tayo. Ikahihingi lang natin ng tawad kaninang umaga, tatayo tayo, lalabas ng bahay, makikipagmaritisan tayo, magkakasala na naman tayo, tapos marirealize natin, nagkamali ako. Sorry po, Panginoon, gano'n na naman tayo, tapos lalabas na naman ng bahay, magkakasala na naman. Ganon din yung Israel, at ganon din tayo. Pero sabi rito, ang Israel yung tinutukoy ni Pablo. Sabi ni Pablo, itinakwil na nga ba ng Diyos ang Israel? Sabi niya, hindi. Kasi siya isang Israelita rin, mula sa lahi ni Abraham at kabilang sa lipi ni Benjamin. Hindi itinakwil ng Diyos ang kanyang bayan na sa simula pa'y pinili na niya. Hindi ba ninyo alam ang sinasabi ng kasulatan tungkol kay Elias? Si Elias ang propeta ng Diyos. At karagdagan din, kaalaman si Elias, siya yung tao na humiling sa Diyos na huwag umulan sa loob ng 3 taon. Karoon ng 3 taon ng panahon na yun. At siya rin yung humiling na umulan na. At umulan. Ibig sabihin, si Elias sa Hebreo ay kapag nananalangin sa Diyos, tinutugon ng Diyos, kaya niyang magpaulan ng apoy. At pag pinupukpok niya ng kanyang balabal, yung ilog natutuyo. Iyan si Elias. At kaya niyang tumakbo ng simbolis ng parwahe. Meron yan sa New Testament eh, sino ba? May lampa. Tandaan ba kayo na tumatakbo ng mabilis sa New Testament? Yung pinangaralan niya yung Unico. Yung Unico? Filipe ba? Tama? Hindi magkarwahe eh. Kabayo eh, nihatak niya yung kalesa. Kalesa ba? Pinahatak niya karwahe ng kabayo. Takboy, mabilis yun. Buntok pa nung panahon eh. Siya kaya niya sabayan yun. Sabi niya nung sa Unico, naiintindihan mo ba yung binabasa mo? Para kung maintindihan to, wala nang papaliwanag, pero isasabayan niya takbo. Hanggang sa pinapasok siya, in-explain niya yung Bible, yung binabasa ng Unico.
Kaya si Elias ganun din, tumatakbo ng bilis ng kabayo. Sa history pag pinag-aralan niyo yung istorya ni Elias, kaya niya tumakbo ng mabilis. Kasi uulan inunahan niya yung Kaya lang yun, karagdagang kaalaman para kilala lang natin si Elias. Ibig sabihin, sa aklat ng Hebreo, sabi ron, malaki ang nagagawa ng panalangin ng isang taong matuwid. So, ibig sabihin, si Elias ay naging matuwid sa paningin ng Diyos, kaya dinidinig siya ng Diyos sa lahat ng kanyang pananalangin. Pero karagdagan din sa salitang matuwid, hindi yan base sa gawa natin. Ang pagiging matuwid ay galing sa pananampalataya. Kaya, kailangan natin mabuhay ng may pananampalataya sa Diyos para ituring tayo matuwid ng Diyos. Yan. Okay. Hindi tinangguil ng Diyos ang kanyang bayan. 2 Roma 11:2 na sa simula pa ay pinili na niya. Hindi ba ninyo alam ang sinasabi ng kasulatan tungkol kay Elias? Dumaing siya sa Diyos laban sa Israel. Sinabi niya, Panginoon, pinatay nila ang iyong mga propeta at diniba ang iyong mga altar. Ako na lamang ang natitira at gusto pa nila akong patayin. Ngunit, ano ang sagot sa kanya ng Diyos? Nagtira ako ng 7,000 lalaking hindi sumasamba sa Diyos ang si Baal. Kasi yung mga tao nun sumasamba sa mga ibang Diyos. Pero si Elias kasi ang Diyos niya si Yahweh, yung ating Panginoong Jesus. Yan. Ganoon din sa kasalukuyan, mayroon pang nalalabing mga hinirang ng Diyos dahil sa kanyang kagandahang loob. Kasi kala ni Elias noon na wala nang mga sumasamba sa Diyos. Siya na lang yung naniniwala, nag-iisang naniniwala. Pero sabi ng Diyos, meron po siyang itinarang 7,000. At kung iyon ay dahil sa kanyang kagandahang loob, maliwanag yan. Ibig sabihin, nagtira ang Diyos ng mga hinirang pa na makakasama ni Elias. At ang sabi dito sa 6, at kung iyon ay dahil sa kanyang kagandahang loob, maliwanag na iyon ay hindi dahil sa gawa. Sapagkat kung ang ginawa ng tao ang siyang patayan, hindi na iyon masasabing kagandahang loob. Ano ngayon? Hindi nakamtan ng bansang Israel ang kanyang minimithi. Ang mga hinirang lamang ang naggamit nito dahil matigas ang ulo ng iba. Tulad ng nasusulat, binigyan sila ng Diyos ng mapurol na diwa, mga matang hindi makakita at mga taingang hindi makarinig hanggang sa panahong ito. At sinabi rin ni David, maging bitag at patibong nawa ang kanilang pagpipista, sangkatitisuran at parusa sa kanila. Lumabo nawa ang kanilang mata nang hindi sila makakita at sila'y makuba sa hirap habang buhay. Ito naman ang tanong ko ngayon. Ang pagkatisod ba nila ay upang sila'y tuluyan ng mawasak? Hindi. Sa halip dahil sa kanilang kasalanan, ang kaligtasan ay nakarating sa mga hintil upang mainggit ang mga Israelita sa mga ito. O ano yung sabihin nun? Paliwanag lang natin ang mas mababaw. Yung bansang Israel, yung mga hinirang ng Diyos na tinatawag, sila lang dapat ang maliligtas sa totoo lang. Paano tayo, Pilipino? Di wala tayong kaligtasan. Hindi tayo Israel lang dapat ang maliligtas. Pero dahil matigas ang ulo nila, kasi sumasamba sila sa ibang mga Diyos sa mga Diyos ng ibang mga bansa ng panahon Kaya ayaw kasi ng Diyos yun. Kaya kung papansinin nyo, babalikan nyo Exodus chapter 20. Pakibasa nga si Sister Rachel. Exodus chapter 20, verse 5 ata yun. Ang 10 utos. Tingnan ko, bigyan mo bumay pa. Yung ulit mo. Check. Exodus chapter 20 verse 5. Huwag mo silang yuyukuran ni sasawan. Taas mo ba? Sige, sawan mo nila kasama sawan. Ang lahat ng ito'y sinabi ng Diyos. Ako si Yahweh, ang iyong Diyos, na naglabas sa iyo sa Egipto at nagpalaya sa iyo mula sa pagkalipid. Huwag kang sasamba sa ibang Diyos maliban sa akin. Huwag kang gagawa ng imahen ng anumang nilalang na nasa langit, nasa lupa, o nasa tubig upang sambahin. Huwag mo silang yuyukuran ni
hindi sasambahin, sapagkat akong si Yahweh na iyong Diyos ay mapanibughuing Diyos. Ang kasalanan ng mga magulang ay sinisingil ko sa kanilang mga anak hanggang sa 3 at 4 na salinlain. Amen. Okay. Yan. Yung 10 Commandments yun. Sabi ron, unang utos, huwag kang sasamba sa ibang Diyos, maliban sa akin. Tapos huwag kang gagawa ng mga larawan o imahe, gagawa sa kahoy, sa bato, sa pilak o kahit ano pa man upang iyong sambahin. At huwag mo silang yuyukuran, sabi ron. Sapagkat ang Diyos natin na si Yahweh ay mapanibughuin, so ibig sabihin, siloso na Diyos. At anuman ang kasalanan ng Ama ay sinisingil niya sa 3 at hanggang 4 na salinlahi. So ibig sabihin, hindi pa pinanganganak yung apo niya, may kasalanan na. Diba? Mayroon ng manang sumpa, parang gano'n. Kaya gano'n. Kaya yung Israel gano'n. Si Yahweh ang kanilang Diyos, kaya lang, hindi sila sumasampa kay Yahweh. Pagkos naghahanap sila ng ibang Diyos na sasambahin nila, bagay na hindi nalulugot sa mata ng kanilang Diyos na si Yahweh. Kaya, dahil gano'n ang kanilang sitwasyon, nahabag sa atin ang Diyos, mga hintil. Binigyan tayo ng pagkakataong ibalik sa atin ang kanyang paningin. Kaya nagkaroon tayo ng kaligtasan. Salamat sa katigasan ng ulo ng Israel. Kaya pagka tayo mag-pray, lagi natin pinananalangin yung Israel. Kasi malaking utang na loob natin sa Israel. Sa totoo lang. Kung di dahil sa kanila, tayong mga Pilipino o lahat ng mga bansa sa iba't ibang lugar o iba't ibang lahi dito sa mundo ay nagkaroon ng kaligtasan dahil sa katigasan ng ulo ng bansang Israel. Kung di sila naging matigas ang ulo, hindi tayo mabibigyang pansin ng Diyos. Kasi sila lang yung sentro ng Diyos eh. Ngayon, para inggitin sila, pinaling sa atin ng Diyos ang kanyang paningin. Binigyan tayo ng kabagat-awa, ng kaligtasan para inggitin ang bansang Israel. Kaya, salamat sa kanila, dahil sa katigasan ng kanilang ulo, tayo ngayon may pagkakataon ng makapasok sa buhay na walang hanggan. Kaya lang, may kailangan tayo na mapulpil sa ating mga buhay. Yan yung pagiging iglesia. Pagiging katawan ni Kristo na tinatawag. Hindi rin yun yun baka mamali kayo ng pagkakaintindi. Walang relihiyon na pwedeng magligtas tao. Ang makakapagligtas lang sa tao si Kristo. Sa pamamagitan ng kailangan mo siya tanggapin sa puso mo, sa buhay mo bilang ulo at ikaw ay bahagi ng katawan. Yun yung tinatawag ng iglesia. Ang ibig sabihin ng iglesia, pamumuhay, ginagawang ulo si Kristo at tayo ang katawan, bahagi ng katawan. Tinatanggap mo siya sa buhay mo bilang hari, bilang Panginoon at bilang Diyos ng buhay mo. Sa madaling salita, sa Roma chapter 12, inalay mo yung buhay mo bilang banal na handog buhay at kaaya-aya kay Jesus. Yun yung pagiging iglesia o pagiging born again, ipinanganak sa Espiritu ng Diyos. At hindi rin yun. Kaya hindi natin kailangang sumapi sa relihiyon para sa kaligtasan. Kailangan natin sapian tayo ni Kristo sa ating buhay. Tama, si Kristo kasi, John 14:6, si Kristo ang daan, katotohanan ang buhay. Walang makapupunta sa Ama kundi sa pamamagitan ko. Hindi ka pwedeng magtatag ng isang samahan para mapunta ka sa langit. Wala, hindi mo kayang gawin yun. Hindi mo kayang gawin yun. Pero si Kristo kayang gawin yun. At ang susi, tatanggapin mo siya sa buhay mo bilang Panginoon, Hari at Diyos ng buhay mo. Yun yung susi. Yun yung sinasabi dito. Yung Israel, naging matigas ang ulo, kaya tayong mga bansang hintil ay nagkaroon ng kaligtasan. Salamat sa kanila. Kaya ilangin natin sila ipanalangin, Lord, salamat po sa bansang Israel. Dahil sa kanila, nagkaroon kami ng kaligtasan. At patuloy mo silang kahabagan at pagpalain. Lalo na yung mga hinirang mo sa lugar na yun. Pagdating ng panahon, makakasama namin sa iyong buhay na walang hanggan. Yan.
Yun, ito naman ang tanong ko, balik na tayo, 11. Ang babatisun ba nila ay upang sila'y tuluyan ng mawasak? Hindi, sabi ni Pablo. Kasi tumumba sila sa Diyos-Diyosan. Ano ba? Tuloy-tuloy na ba yun? Talagang wala na, hindi na sila maliligtas. O talagang galit na ang Diyos sa kanila. Sabi ni Pablo, hindi. Sa halip, dahil sa kanilang kasalanan, ang katigasan ay nakarating sa mga hintil sa atin. Nalinaw, di ba? Hindi. Sa halip, dahil sa kanilang kasalanan, ang kaligtasan ay nakarating sa mga hintil sa ating mga iba-ibang bansa upang mainggit ang mga Israelita sa mga ito. Yan. Well, ngayon kung ang kasalanan ng mga Israelita ay nagdulot ng masaganang pagpapala sa sanlibutan, kasi dahil sa kanilang kasalanan, tayong mga ibang bansa nagkaroon ng kabutihan ng kaligtasan. At kung ang kanilang pagbagsak ay nagdulot ng masaganang pagpapala sa mga hintil, gaano pa kaya kapag nagbalik loob sa Diyos ang buong Israel? So, ibig sabihin, hindi nangangahulog ang tinalikuran ng Israel si Jesus. Kasi, i-search nyo kahit sa Google o sa YouTube, malood kayo ng YouTube, kung ano yung paniniwala ng mga Hudyo kay Jesus. Sa totoo lang, mamaya, pag uwi nyo, search nyo yung sa YouTube, o kaya Google, tanong ka, ano yung paniniwala ng mga Israelita o mga Hudyo kasi tawag dyan ng mga Israelita kay Jesus. Malalaman nyo kung ano yung tingin nila kay Jesus. Ang tingin nila kay Jesus, isang hangal, nagpapanggap, bulaan. Yun yung tingin nila kay Jesus. Pero kasi sabi ni John 14:6, sabi ni John the Beloved, sinabi ni Jesus, ako ang daan, katotohanan at ang buhay. Walang makapupunta sa Ama, kundi sa pamamagitan ko. At sinabi rin ng Hebreo 1:8. Sige, pakibasa nga sa Hebreo 1:8. Sabi ng Ama sa Anak. Anak si Jesus Hebreo 1:8. Hebreo chapter 1 verse 8. Ngunit tungkol sa Anak ay sinabi niya, ang iyong trono, O Diyos, ay magpakailanman pa man. Ikaw ay maghaharing may katarungan. Yan, okay. Hebreo 1, yan. Ngunit tungkol sa Anak ay sinabi niya, sabi ng Ama, ng Diyos Ama, tungkol sa Anak. Sino ba'y Anak? Si Jesus. Sabi doon ng John 3:16, ganyan lamang ng pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, ibinigay niya kanyang kaisa-isang anak, si Jesus yun, na namatay sa krus. Yung Ama ang nagsasalita dyan, sabi ng sumulat ng Hebreo. Ngunit tungkol sa Anak ay sinabi niya, ang iyong trono, O Diyos, ay magpakailan pa man. Ikaw ay maghaharing may katarungan. So, yung sabihin yung Ama, sinasabihan yung Anak na Diyos. Ayan o Diyos. Ang iyong trono, O Diyos. Yung Ama lang nagsasalita dyan, yung Diyos Ama. Kaya yung Diyos Ama, tawag kay Jesus, Diyos. Ang iyong trono, O Diyos, ay magpakailan pa man. Ikaw ay maghaharing may katarungan. Meron pang kasi na katarungan iyong mahal. Yan, may karugtong pa yun. Pero ang mahalaga, nakita dyan na yung sinasabi ng Ama kay Jesus, Diyos si Jesus. At turing ng Ama yun kay Jesus, Diyos. Siya mismo ang nagsabi noon. At di lang yun. 1 John 5:20. 1 John 5:20. Si John the Beloved naman ang nagsabi nito. Ang sumulat sa kanyang pahayag sa aklat ng unang buwan. At nalalaman natin na parito na ang anak ng Diyos. At binigyan niya tayo ng pangunawa upang makilala natin ang tunay na Diyos. At tayo'y nasa tunay na Diyos. Sa kanyang anak na si Jesucristo, siya ang tunay na Diyos at buhay na walang hanggan. Yan, maliwanag. Ito, tignan natin yung screen. 1 John 5:20. At nalalaman natin na parito na ang anak ng Diyos. Sino ba anak ng Diyos? Si Jesus, anak ng Diyos. At binigyan niya tayo ng pangunawa upang makilala natin ang tunay na Diyos. At binigyan niya tayo ng pangunawa para makilala natin kung sino yung tunay na Diyos. At tayo'y nasa tunay na Diyos sa kanyang anak na si Jesucristo. Siya ang tunay na Diyos at buhay na walang hanggan. Paliwanag yan. Kaya si Kristo ay Diyos na dapat natin tanggapin sa ating mga buhay, Panginoon, hari na kayang magdala sa atin sa Ama. Amen? Amen po ba?
pinapaliwanag ng mismong sumulat o ng banal na kasulatan ang kanyang sarili. Kasi yung Bible, ang kinikwento niyan, si Jesus. At ipinaliliwanag ni Jesus ang kanyang sarili sa pamamagitan ng mga taong nagsulat nito. Tandaan niyan. Si Jesus ang kinikwento ng Bible, si Jesus yung nagsasalita sa Bible sa pamamagitan ng mga ginamit niya, saksi na sumulat dyan sa Bible. Okay? Napakaliwanag niyan. Kaya marami yan. Tito 2:13, Pilipos 2:6, kung babaybayin mo yan, makikilala mo talaga si Jesus. Sa John chapter 1, nang pasimula, naroon na ang salita, kasama na siya ng Diyos, at naging tao siya, at namuhay sa piling natin, at ang salita ay Diyos. Sabi doon. Yan napakahalaga. Kaya salamat sa Israel, kahit hindi Diyos turing nila kay Jesus sa Israel, pag nag-search ka talaga sa YouTube, mamaya mag-search ka sa YouTube pag uwi mo sa Google, kung ano ang tingin ng mga Hudyo kay Jesus. Hindi Diyos. Bulaan, hangal, nagpapanggap. Yan. Kaya iyon sinasabi dito. Yung Israel tumalikod sa Diyos. Hindi nila kinikilala si Jesus na Diyos na daan papunta sa Diyos Ama. Okay? At para pagdating ng panahon, magsama-sama tayo sa buhay na walang God, hindi nila kinikilala si Jesus. Kaya kasabi ng John chapter 1, pakibasa. Aklat ng John chapter 1. Sige, tuloy-tuloy mo lang. John chapter 1 verses 1. Nang pasimula ay naroon na ang salita. Ang salita ay kasama ng Diyos. At ang salita ay Diyos. Sa pasimula ay kasama na siya ng Diyos. Nilikha ang lahat ng bagay sa pamamagitan niya. At walang anumang nilikha ng hindi sa pamamagitan niya. Ang nilikha sa kanya ay may buhay, at ang buhay ay siyang ilaw ng sangkatauhan. Nagliliwanag sa kadiliman ng ilaw, at hindi ito nagapi kailanman ng kadiliman. At naparito si Juan na isinugo ng Diyos upang magpatotoo sa mga tao patungkol sa ilaw at upang ang lahat ay sumampalataya dito. Hindi siya ang ilaw, subalit naparito siya upang magpatotoo patungkol sa ilaw. Ito ang tunay na ilaw. Dumarating ito sa sanlibutan upang magbigay liwanag sa lahat ng tao. Dumating ang salita sa sanlibutan, ngunit hindi siya kinilala ng sanlibutan ito, na nilikha sa pamamagitan niya. Pumunta siya sa kanyang bayan, ngunit hindi siya tinanggap ng sarili niyang kababayan. Subalit, ang lahat ng tumanggap at sumampalataya sa kanya ay binigyan niya ng karapatang maging mga anak ng Diyos. Amen. Yan. Akin po doon. Yung dumating siya sa hindi siya kinilala. 11, 10 sa 10. Yan. Dumating ang salita. Si Jesus yung salita. Sanlibutan ngunit hindi siya kinilala ng sanlibutan ito na nilikha sa pamamagitan niya. Dumating si Jesus sa mundo, kaya lang hindi siya kinilala, kagaya ng Israel. Akin sa 11. Pumunta siya sa kanyang bayan. Bayan niya kasi Israel. Galing siya sa lahi ni David. Na si David naman galing sa angka ni Abraham. Kaya si Jesus, apo ni David. Galing siya kay David. Siya yung propesya ng panahon na magmumula sa lahi ni David. Si Jesus galing kay David at si David naman galing sa angka ni Abraham. Isa siyang Israelita. Yan. Pumunta siya sa kanyang bayan, yung Israel. Ngunit hindi siya tinanggap ng sarili niyang kababayan. Yan. 12. Subalit, ang lahat ng tumanggap at sumampalataya sa kanya, ibinigyan niya ng karapatang maging mga anak ng Diyos. Yan lang yung ginawa natin. Sumampalataya lang tayo. Okay? Ganun lang kadali. Wala tayong effort. Wala tayong effort na ginawa. Sumampalataya lang tayo sa Kanya. Oh. Di ba, may narinig ka lang, may nangaral lang sa'yo, may nag-share lang sa'yo, pinaniwalaan mo ngayon, ligtas ka na. Okay? Yun lang yung effort natin. Kaya mapalad tayo mga hintil. Pero yung Israel, dumating siya mismo doon. Hindi siya kinilala bilang Diyos. Kasi nga, hindi nga siya pinanganak na mayaman. Pinanganak siya mahirap. Kaya ang inaasahan kasi ng Israel, yung propesiya ay talagang darating, talagang hari. Makipuno, mayaman, makisig, makapangyarihan. Yun ang inaasahan ng Israel.
Kaya hindi kinilala. Pero salamat sa kanila, ang katikasan ng ulo tayo, mga hintil na sumampalataya kay Jesus. Kaya ng John 3:16, ang sino man, sabi ron, kayo na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan. Ibinigay niya ang kanyang bugtong na upang ang sino man. Pag sinabi mo sino man, individual yun na, kanya-kanya, kaya hindi pwedeng isa kayo sa isang relihiyon. Ligtas kayo, hindi. Hindi kayo pare-pareho ng nararamdaman ng iniisip, ng pananampalataya. Tama? Kaya hindi ka dapat sabi ako dito, ligtas, hindi ganoon. Dapat meron kang personal na pananampalataya at hindi natin saklaw yun ng bawat isa. Hindi natin alam yun. Bawa ako, hindi ko alam yung isip ni Pia o iniisip niya mamasyal mamaya. Di ba? O hindi ko alam yun. Siya na nakakaalam nun. Hindi, ibig sabihin nun, hindi ko alam kung talagang sa puso niya, mahal na mahal niya si Kristo. Kasi pwede niya namang pinapakita mo na hindi naman sa panlabas, pero sa loob-loob mo, mahal mo pala talaga siya. Nag-iisip ka na, Lord, sorry po, kasi alam ko, makasalanan ako. Meron na din gano'n, di ba? Pwede din naman, palag kayo ka naman, sa panlabas mo talagang makikinig ka. Pero pag uwi mo naman, grabe ka naman sa iyo, bubulong-bulong ka sa kwarto, grabe ka alam mo, totoo yung pinagsasabi ng pastor na yun. Di ba? Pwede din ganun. Kaya ang kaligtasan natin individual. Depende yan sa nilalaman ng puso mo dapat. Nilalaman ng puso mo yan, yung banal na espiritu na si Jesus. Okay? Yun lang yun. Kaya salamat sa mga Israelita. Sana tayo, 11:12. Ngayon, kung ang kasalanan ng mga Israelita ay nagdulot ng masaganang pagpapala sa sanlibutan at kung ang kanilang pagbagsak ay nagdulot ng masaganang pagpapala sa mga hintil, gaano pa kaya kapag nagbalik loob sa Diyos ang buong Israel? Ito naman ang sasabihin ko sa inyo, mga hintil. Dahil ako'y apostol ninyo, pinagmamalaki ko ang aking tungkulin. Ginagawa ko ito upang inggitin ang aking mga kababayan. Kasi nangangaral siya sa mga hintil Imbis na sa kanyang mga kababayan, kasi matigas ulo nila. Sige, ayaw nyo ng kaligtasan bahala kayo. Parang bata, diba kapag lollipop, bibigay mo sa iba, ayaw mo sumunod ito, bibigay ko sa iba. O diba, ganun. Ganun ang ginagawa ni Pablo. At ganun din yung ginawa ng Diyos. Ayaw nila binigay sa iba. Ginawa ko ito upang inggitin ang aking kababayang Hudyo at nang sa gayon ay maligtas kahit ang ilan sa kanila. Kung ang pagtatakwil sa kanila ay naging daan upang maibalik sa Diyos ang sanlibutan, ang muling pagtanggap sa kanila ng Diyos ay matutulad sa muling pagkabuhay ng patay. Kung banal ang unang tinapay mula sa masa ng harina, gayon din ang buong masa. At kung ang ugat ng pulong kahoy ay banal, gayon din ang mga sanga nito. Kung pinutol ang ilang sanga ng pulong olibo, at ikaw na sanga ng olibong ligaw ang ininugtong na puno sa puno upang makabahagi sa buhay na nanggagaling sa ugat ng pulong ito, huwag kang magmalaki sa mga sangang pinutol. Alalahanin mong hindi ikaw ang bumubuhay sa mga ugat. Ang mga ugat ang bumubuhay sa iyo. O, ibig sabihin lang niya, tayo ng mga hindi, huwag tayo magmalaki. Kaya lagi natin silang pahalagahan, yung mga Hudyo, yung mga Israelita. Kailangan natin silang ipagpipre. Kasi wala yan, mga Suwaili yung mga Israelita na yan wala ng kaligtasan. Hindi ganun. Pahalagahan natin sila kasi sila yung bunga ng ating kaligtasan. At sabi dito, kung tayo, ilhabagan lang tayo sila tunay na anak yun isang pamilya, sino yung mas higit na priority? Siyempre yung totoo, ng pamilya, sa totoo lang. At sa huli, experience nyo yan, na yun silang bulan dugo at yun. Ganun sa bansang Israel. Yung pag-ibig ng Diyos hindi nawawala sa kanila yun. Na bagaman tayo kinahabagan, huwag tayo magmamalaki sa ating kaligtasan na meron tayo. Pagpus, lagi natin silang ipag-praise sa Diyos, ipasalamat yung binigay sa atin at lagi na natin silang idalangin na dumating ang panahon na makapagpanumbalik na sila sa Diyos. Ayan, kasi sa halaman, kapag pinutol yung sanga niyan, tapos may ibang halaman na idudugtong, pwede yun Parang ganun tayo. Bawa, yung mangga, dinugtungan ng halimbawa na lang orange, tapos dinugtungan ng kalamansi. Pwede yun, di ba? Pwede yun. Dinudugtong. Kahit hindi siya talaga orange, kalamansi lang dinugtong, pwede yun. Pero, tutubo pa din yun. Ganun tayo. Tayo yung mga hintil na idinugtong sa Diyos. Pwede.
Pero, pwede rin tayong alisin kasi hindi naman tayong original. Yung original yung ugat nun. Yung lahi niya, ibig sabihin yung original yung Israel. Kaya, andun pa rin yung nananatili pa rin na yung kaligtasan nun sa totoo lang. At lalo na kung nagpalbalik loob sila sa Diyos lahat. Kaya huwag tayong mamalaki. Pwede tayo kasi tanggalin ulit. Kaya ang bini ni Pablo, lagi tayong manatili sa paligsahang ating sinalihan. Kaya ingatan natin yung kaligtasan na meron tayo. At pahalagahan natin yun kung saan natin yung nakuha. Kaya alagaan natin yung ating spiritual na buhay. At ipagpasalamat natin sa Diyos yung pinanggalingan nito. Amen? Yung Israel, ipagpasalamat natin yun. Huwag kang magmalaki sa mga sangang pinutol. Alalahanin mong hindi ikaw ang bumubuhay sa ugat. Ang mga ugat ang bumubuhay sa iyo. Tama, sa halaman yung ugat yung bumubuhay di ba? Didiligan, sisipipin ang ugat yung tubig, aangat sa mga sanga. Kaya gano'n. Sabihin mo naman, pinutol ang mga sanga upang ako'y maidugtong. Totoo iyan. Pinutol sila dahil hindi sila sumampalataya sa Diyos, yung Israel. At ikaw naman na idinugtong hintil tayo dahil sumampalataya ka sa Kanya. Kaya huwag kang magmalaki sa halip, matakot ka. Kaya tayo matakot tayo sa Diyos. Hindi kasi tayo kagaya ng Israel na talagang anak niya talaga yan. Talagang doon siya nang galing. Ayun talaga yung pinili niyang bayan. Sapagkat kung ang mga tunay na sanga ay hindi pinanghinayangan ng Diyos, o diba Israel, tiniliguran niya nga, sarili niyang anak yun Sapagkat kung ang mga tunay na Israel, sabihin ko na lang, Israelita ay hindi niya pinanghinayangan, ay hindi pinanghinayangan ng Diyos, ikaw pa kaya na hintil, sabihin ko lang ganun, ikaw pa kaya ang panghinayangan niya, ay hindi naman tayo talaga totoong anak ng Diyos sa totoo lang na tinatawag, hihintil tayo, Pilipinas tayo, hindi tayo Israel. Kaya huwag tayong mamalaki. Kaya magpasalamat tayo kung ano meron tayo at ipagpasalamat natin sa Diyos yung bansang Israel at idalangin natin sila. Dito yung makikita natin ang kabutihan at kabagsikan ng Diyos. Naging mabagsik siya sa mga hindi sumasampalataya sa Kanya. Tignan nyo kahit anak niya, naging mabagsik siya. Hindi sumampalataya sa Kanya Tinalikuran niya yon kahit hindi nangihinayang ng Diyos. Sa totoo lang. Naging mabagsik siya sa mga hindi sumasampalataya sa Kanya. Hindi niya pinanghihinayangan yung mga hindi sumasampalataya sa Kanya. Subalit, mabuti siya sa inyo kung mananatili kayo sa Kanyang kabutihan. Kung hindi, kayo man ay puputulin din, kagaya ng Israel. Ang mga Hudyo ay idudugtong niyang muli sa puno kung sila ay sasampalataya. Sapagkat kayang gawin iyon ng Diyos. At pagka sumampalataya muli ang Hudyo, muli silang idudugtong. Kung ikaw na galing sa olibong ligaw ay naidugtong sa tunay na olibo, kahit na salungat sa galong takbo ng kalikasan, lalo pa, madaling idugtong sa puno ang mga tunay na sanga nito. Tama? Yung hindi totoong sanga niya, madali lang idugtong Yung pakayang mga tunay na sanga niya, di na mas madali. Mga kapatid, isang hiwaga ang nais kong malaman ninyo upang hindi maging mataas ang palagay ninyo sa inyong sarili. Ang pagmamatigas ng Israel ay pansamantala. Tatagal lamang iyon hanggang sa mabuo na ang takdang bilang ng lahat ng mga hintil na lalapit sa Diyos. Kaya tandaan niyo yan kaya yun yung hinihintay na lang natin. Yung mabuo, yung takdang bilang nating mga hintil na sasampalataya kay Jesus. At pag nangyari yun, it is finished, naganap na. Kaya tandaan natin, yung propesya ng banal na kasulatan. Darating na ang wakas. Yan ang sabi ng Bible. Sa Matthew 24, nakalagay din yan. Kapag nangyari iyon, maliligtas ang buong Israel tulad ng nasusulat, magmumula sa Sion ang tagapagligtas. Papawiin niya ang kasamaan sa lahi ni Jacob. Si Jacob kasi yung Israel. Yung Israel, galing yan kay Jacob sa pangalan ni Jacob. At ito ang gagawin kong kasunduan namin. Kapag pinawi ko na ang kanilang mga kasalanan dahil tinanggihan ng mga Israelita ang magandang balita, sila'y naging kaaway ng Diyos at kayong mga hintil ang nakinabang. Ngunit dahil sila ang mga hinirang ng Diyos, sila'y mahal pa rin niya. Alang-alang sa kanila, mga ninuno, sapagkat hindi nagbabago ng isip ang Diyos tungkol sa Kanyang kaloob at pagtawag. Noon, kayong mga hintil ay hindi sumusunod sa Diyos, ngunit ngayon kayo ay tumanggap ng habag ng Diyos nang sumuway ang mga Hudyo. Gayon din naman dahil sa habag ng Diyos sa inyong naranasan,
Sinuway naman ngayon ng mga Hudyo ang Diyos, nang sa gayo'y maranasan din nila ngayon ang kanyang habag. Sapagkat hinayaan ng Diyos na maalipin sa pagsuway ang lahat ng tao upang maipadama niya sa kanila ang kanyang habag. Lubhang napakasagana ng kayamanan ng Diyos. Di matarap ang kanyang karunungan at kaalaman. Sino ang makakapagpaliwanag ng kanyang kapasyahan? Sino ang makaunawa ng kanyang mga pamamaraan? Gaya ng nasusulat, sino ang nakakaalam ng pag-iisip ng Panginoon? Sino ang maaaring maging tagapayo niya? Sino ang makapagbibigay ng anuman sa kanya na dapat niyang bayaran? Sapagkat ang lahat ng bagay ay mula sa kanya, sa pamamagitan niya, at pag-aari niya, sa kanya ang karangalan magpakailanman. Amen. Yan. Yun yung ibig sabihin ng lahat ng iyon na ating binasa. Binasa na lang natin kasi gano'n din. Piniliwanag na rin mismo. Ganyan ang Bible. Ipinaniliwanag niya mismo ang kanyang sarili. Tayo mga hintil, binigyan ng habag-awa ng Diyos dahil sa katigasan ng ulo ng bansang Israel. At kaya, dahil binigyan tayo ng habag ng Diyos, huwag naman tayong magmalaki sa ating sarili. Kasi yung mga Israel nga na tunay niyang anak, hindi niya pinaghinayangan. Tayo pa kaya ng mga hindi niya talaga tunay na anak, panghihinayangan niya? Hindi. Hindi niya rin tayo panghihinayangan kung tayo'y hindi sasampalataya sa Kanya. Amen? Kaya manatili tayong may takot sa Diyos para hindi mawala yung ating kaligtasan na ibinigay niya dahil sa katigasan ng mga hindi. At sa kahuli-hulihan, ang totoo niyan, ang sabi ng ating binasa, ang totoo niyan, hinihintay lang ng Diyos na makumpleto tayong mga hintil. Yung bilang natin para yung bansang Israel ay makapagpalumbalik na at maligtas lahat. Yan ang totoo. Kasi hindi nagbabago ng pasya ang Diyos. Ang Diyos ay kahapon, noon at magpakailanpaman. Kung ano ang sinabi niya, gagawin niya talaga yun. At talagang liligtas niya ang bansang Israel. At hindi hintayin lang kasi tayong mga hintil na makumpleto sa bilang. Kung baka magulang mo, hindi mo pa nasyesyeran, yung pala hinihintay ng Diyos na masyiran. Kung baka kapatid mo, o baka pinsan mo, baka kaeskwelahan mo, kaeskwela mo, kaibigan mo, yun yung hinihintay ng Diyos na masyiran ng mabuting balita at magkaroon ng pananampalataya sa Kanya at para maligtas na yung bansang Israel. Amen? Kaya huwag tayo tumigil ng pagbabahagi ng salita ng Diyos sa lahat. Kasi yan yung utos ni Kristo sa atin bago siya umakyat sa langit. Matthew 28:19-20. Yan. Ito yung ikatlong araw na buhay si Jesus at bago siya umakyat, nanatili siya sa mundo ng 40 araw. Para ang purpose, ipakita sa lahat na siya ay talagang muling nabuhay. Maging sa mga disipulo niya na hindi naniniwala, maging sa mga tao noon, at laging sa atin ngayon. Yun yung dahilan sa 40 days na nanatili si Kristo para ipakita na talaga siya ay muling nabuhay. Yan. At bago siya umakyat sa langit, yung natapos niya na yun, yung mga bagay na yan, bago siya umakyat sa langit, ang sabi roon, kaya't habang kayo'y humahayo, gawin ninyong alagad ko ang mga tao sa lahat ng bansa. Bautismuhan ninyo sila sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo at turuan ninyo silang sumunod sa lahat ng inuutos ko sa inyo. Tandaan ninyo, ako'y laging kasama ninyo hanggang sa katapusan ng panahon. Yan yung dapat natin gawin. Kaya lahat ng bagay na ating napag-aaralan at natutuklasan buhat sa salita ng Diyos sa banal na kasulatan, na ipinapaliwanag ng mga kanyang tagapagturo, tagapangaral, dapat natin itong ibahagi sa ating kapwa. Sa magulang natin, sa tatay natin, sa nanay, sa mga kapatid. Kasi baka sila yung hinihintay na lang na hintil na madagdag sa bilang kumpleto sa bilang ng maliligtas. Kasi gusto niyo ba yung kayo lang ang mapupunta sa langit? Ayaw niyo bang kasama nanay niyo? Ayaw niyo bang kasama yung tatay niyo? O yung kapatid mo, o kaya yung best friend mo, yung lagi mong ka-selfie, diba? Ganon. May iwan siya, ikaw nasa langit, ang hirap ng buhay sa impyerno. Magpawalang hanggang parusa yung hirap.
Alam niyo ba yun? Sabi ng Marcos, may mga uod. Hindi namamatay. Ano ba yung impyerno? Ito ay Revelation 21:8. Para mas malinaw. Revelation, Pahayag 21, isa dulo. Sa pinakadulo ng New Testament. Pahayag 21:8. Pinakadulo yun eh. Subalit, malagim ang kasasapitan ng mga duwag, ng mga taksil, ng mga nagpapasasa sa kasuklam-suklam na kahalayan ng mga nagmamamatay tao, ng mga nakikiapid, ng mga mangkukulam, ng mga sumasamba sa Diyos-Diyosan, at lahat ng mga sinungaling. Ang magiging bahagi nila ay sa lawa ng nagliliyab na asupre. Ito ang pangalawang kamatayan. Yan, ito papaliwanag natin. Ano ang impyerno? Sabi ron, lawa ng nagliliyab na asupre. Ito ang pangalawang kamatayan. Unang kamatayan, physical death. Patay. Paghihiwalay ng katawan at kaluluwa. Halimbawa ako namatay, tawag niya physical death. Yung kaluluwa ko papaangon yan, pupunta yan sa lugar kung saan niya nararapat. Dalawang bagay yon. Sa Daniel 12, buhay na walang hanggan at kaparusahan walang hanggan. Sa mas mababaw na kapaliwanagan sa Lucas 16:19, yung mayaman si Lazaro, yung mayaman napunta sa Hades. Si Lazaro napunta sa Paraiso. Yung sa magnanakaw naman sa krus. Ngayon din, isasama kita sa aking Paraiso. Tama? Yung pinakos Jesus sa krus, may magnanakaw dun, di ba? Yung isa. Ngayon din, sama kita sa aking Paraiso. Kaya pag namatay tayo, Paradise, Hades. Yung Hades, sa dictionary, pag hinanap mo siya, impyerno. Pero sa Bible, pag pinag-aralan mo siya, Hades, mundo ng mga patay. Kumbaga sa mundo ng mga apoy, pinaparusahan ka na doon. Pinahihirapan ka na. Kaya may judgment day. At pagdating ng judgment day, yung Hades mismo at yung laman ng Hades na yon, itatapon sa pangalawang kamatayan na tinatawag na nagliliyab na asupre. Yun yung impyerno. Kaya ngayon wala pang tao doon sa impyerno. Nasa Hades pa lang yung mga mapupunta doon. Kasi yung impyerno sa judgment day yan, tatapon yung Hades doon. Sa Revelation, sa pahayag makikita natin. Pero hindi na natin yan aaralin ngayon. Na lang natin, pinaliwanag lang natin yung impyerno. Paliwanag lang natin. Ano yung impyerno? Lawa ng nagliliyab na asupre. Saan mo makikita yung asupre na nagliliyab? Sa mga bulkan. Yung lava. Ayun yung lava, parang putik na lumiliyab na matindi pa sa baga. Kasi putik yun eh. Nakakita kayo espalto yung ginagawang daan. Di ba mainit yun? Matindi pa ron. Parang gano'n na lumiliyab. At lawa. Ibig sabihin lawa. Ano yung lawa? Parang dagat yan. Na malaki. Na puro nagliliyab na asupre. At yan ang pangalawang kamatayan. Kaya kapag tinapon ka doon, wala na. At sa ibang bahagi sa Marcos, may uudol na hindi namamatay. Bakit kung mamamatay? Spiritual ka na nga eh. Kaluluwa mo yun eh. Hindi na namamatay yung kaluluwa. Tayo lang yung namamatay, yung physical. Nabubulok yan, lilibing, nagiging alabok. Pero yung kaluluwa mo, hindi na namamatay. Ang kaluluwa, kapag kurtin mo yung sarili mo, ano nararamdaman mo? Ay kasi may kaluluwa ka, kaya ka nakakaramdam ng sakit. Yan. At yung isip mo yun din. Kaya sisigaw ka lang sisigaw doon hanggang sa wala ka nang maiisigaw. Pasigaw ka lang ng sigaw, yun yung pagkakapaliwanag doon. Napakabigat. Kaya ultimo sa panaginip, hindi mo na naisip mapunta doon. Kaya anong dapat mong gawin? Ngayon palang kilalanin mo na si Jesus. Kaya kasabi kanina, magkaroon tayo ng takot. Kasi tayo mga hintin, hinahabagan na nga lang tayo, magmamalaki ka pa. Tama? Yung Israel na anak niya, hindi niya pinanghinalangan, tayo pa kaya? Hinihintay na lang mabuo tayo eh. Ang problema, yung iba pa, bumabalik pa. Paano yun? Kawawa sila. Yung mga nakaalam ng kaligtasan, tapos bumalik sa dati nilang buhay. Lawa, nang nililib na asupre. Hindi ako may sabi nun, yung Bible yun. Ano pa? Subalit malagim ang kasasapitan ng mga duwag. Yan, yung mga ayaw kilalanin si Kristo kasi hirap ng buhay eh. Pagpapalit ko ba yung trabaho ko dyan sa born na yan? Pag-church na yan, wala nga kami bigkas eh.
Oh, di ba? Magugutom yung pamilya ko yun. Tsaka niya yan, tsaka na yan. Tsaka na lang ako magsisisi kapag malapit na akong mamatay, pag naghihingalo ko, kagaya ng magnanakaw. Yung mamamatay na siya, nagsisi siya, naligtas siya. Ganun na lang. At tanong, alam mo ba yun? Alam mo bang mamamatay ka na? Di ba? Ayun ang problema mo. O tama, pwede yun, pwede naman. Hintayin mo, ay mamamatay na ako mamaya. 2 minutes, mga 5 seconds, hihingi na ako ng tawad, mabilis lang naman magsalita. Tama! Ayan na, 5 seconds. Lord, sorry po, sa pangalan ni Jesus, tinatanggap kita sa aking buhay bilang Diyos, Panginoon. Ligtas ka. Kaya lang, hindi mo alam yun eh. Hindi mo alam, paglabas mo, masasagasaan ka pala. Tama? Hindi mo alam, magkakasakit ka pala. Bigla ka palang aatakihin. Tama? Hindi mo alam, meron ka palang sakit sa puso, hindi mo pa alam, kasi takot ka magpa-check up, tapos bigla na lang paglakad mo, nainitan ka, bagsak. Tama? Yung mga mahal natin sa buhay, yung iba ganoon. Minsan kausap lang natin, mamaya wala na. Hindi natin pwedeng dagdagan yung buhay natin, hindi natin pwedeng pangunahan ng Diyos. Kasi ang Diyos ay nasa taas, tayo nasa baba. Hindi natin kaya makita yung nasa likuran ng pader. Pero ang Diyos kita yun. Tama! Ganun tayo. Kung paano nabubuhay sa mundo, kaya magkaroon tayo ng takot sa Diyos. Kaya ano katating sa lahat ng oras, buong buhay, buong puso, buong kaluluwa, ipagkaloob natin yan sa Diyos. Kasi napakahalaga ng buhay natin. Santiago 4:14, ang buhay natin ay parang usok ang katulad. Sandaling lumilitaw at agad din nawawala. Tandaan niya. Kaya matakot tayo sa Diyos. Yan o. Subalit malagi yung mga sasabitan ng mga duwag. Yan yung mga duwag yung ayaw manindigan kay Kristo. Takot maghirap. Takot iwanan yung mga pangarap nila sa buhay. Pero tandaan nyo, hindi. Huwag nyo katakutan yun. Sabi ng Diyos sa Matthew 6:33, but seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. So, sabihin niya, unahin mong pagharian ka ng Diyos at lahat ng bagay ay dadagdag sa iyo. Sa bawat salita ng Diyos may karampatang pangako yan. Tandaan natin yan. Ng mga taksil. Ano yung mga taksil? Yung mga pinagkakalino si Kristo. Nakilala mo na si Kristo, tapos alam mo na yung kapangyarihan niya, tapos lumiliko ka pa. Pinagtataksilan mo siya. Sumasamba ka ba sa ibang mga Diyos? Ano ba yan? Diyos ng K-pop. Ano ba yun? Ang Diyos ng Big Bro. Diba? Meron mo pa yung pang Big Bro, pero wala akong pang offering. Ano kaya yun? Diba? Ano ba yung mga ano natin, yung mga hobby natin, yung mga nakagawa, yung malala, lang yung mga kaginawiwilihan natin gawin. Illustration lang yun. Maganda lahat yan, walang problema yan. Pero kasi, huwag natin, ang Diyos ay may pwedeng puguhin eh. Huwag natin bigyan ng hating atensyon ng Diyos. Dapat pinakamalaki lagi sa Diyos. Kung halimbawa, kung may merienda tayo, gastos tayo ng mga magkano bang inasal? 200. O kung kumakain ka ng mga 200 sa tanghalian mo lang, o dapat kahit malang babigyan mo ng 250 ang Diyos, di ba? O, dapat mas malaki sa Diyos. O di kaya hati na lang kayo. O, pwede pa yun. O kaya pag, ano ba yan? Kakain pala ako ng masarap pero may pangailangan pala yung church. Unahin ko muna yun. Tsaka lang ako, mag-ano na lang muna ako, kain na lang ako sa lugawan ni Pops. No? Kung nilugawan ni Pops na lang muna ako. O kaya na, ano ba yung mga boy lugaw. Dahil bagay yung boy lugaw eh. Boy lugaw na lang ako, di na ako mag-aamang inasal. Di ba? O, ganun bagay na-appreciate ng Diyos yun. Uy, nakita sa puso mo ng Diyos yun. Ganun pala ang paraan ng pag-ibig niya. Kahit ganun siyang anak, suweli siyang anak, sa puso niya, talagang mahal niya rin pala talaga ako. Diba? Mahal niya ako. Ganun. Ang Diyos ganito alam ng Diyos ang lahat ng bagay na ginagawa natin. Hindi tayo makapagtago sa Diyos. Ganito yan. Kapag gumawa ka ng masama, nandiyan na yung mga mangyayari sa iyo. Kapag gumawa ka ng mabuti, nandiyan na rin yung mga mangyayari sa iyo. Ikaw na lang ang pipili nun. Ganun ang Diyos. Nagpapaalala yan. At lahat ng bagay ay kalooban niya. Tandaan yan. Gumawa ka ng masama, yan na. Ayan ang mangyayari sa iyo. Pag gumawa ka ng mabuti, yan na. Tandaan niya yan. Ganun ang Diyos. At wala tayong pwedeng itanong doon. Siya may karapatan nun, siya yung may gawa sa atin eh. Tama? O sino yung pwedeng
magtanong sa kanya, ganun. Swerte, papalag nga tayo, binuhay niya pa tayo eh. Tama? Kaya huwag na tayo magtanong, sumunod na lang tayo at matakot sa kanya. Kasi yung Israel na ng sarili niyang bayan, hindi niya pinanghinayangan, tayo pa kaya ng mga hindi. Tama po ba? Yan, yun sinasabi ng mga binasa natin sa Roman. Nagpapasasa sa suklam-suklam na kahalayan. Ayun, ngayon kasama na yung mga luho. Suklam-suklam na kahalayan. Ano pa? Suklam-suklam na kahalayan yung mga immorality. Magbigay kayo ng sample ng mga kakaibang mga kasalanan. Yung hindi ordinaryo. Wala kayo naiisip. Yung totoo. Wala gawa sa akin sa idea nyo. Yung mga immoral. Yung mga hindi normal na kasalanan na ginagawa natin. O sample, mga LGBT. Yung mga tomboy, bakla. Diba? Mahal sila ng Diyos at lahat ng tao mahal ng Diyos. Pero yung papatol ka kasi sa kapwa mo babae, yun, immoral yun. Ano, kayo tawag doon, kasukulam-sukulam na kahalayan. Kasama niya yung pagsamba sa Diyos-Diyosan. Kakaiba kasi yan eh. Kasi nilalang ng Diyos lalaki, babae. Hindi ko pwede papatol sa kapwa mo, babae. Kasi pinangunahan mo yung gusto ng Diyos para mong binastos siya. Ikaw kaya, sige, sabayin mo, ikaw yung gumawa sa isang bagay. Tapos, o kaya nagbiling ka sa iyong kapatid, ikaw nakakatanda. Tapos, mas sinunod niya yung kapitbahay mo. Kapitbahay mo, galing ka pa doon. Anong nangyayari sa'yo? Di ba mag-uuso pa doon? Ganon din ang Diyos. Sinunod mo yung Diablo, kaaway niya yun eh. Tama? Oo. Kaya, yan yung mga bagay na dapat natin isip. Kasuklam-suklam na kahalayan kasama yun. Kaya huwag kayong gagawa doon. Mahal tayo ng Diyos lahat. Lalaking babae, mahal ng Diyos yan. Okay lang, ano ba? Paano yung pastor? Ganito na ako eh. Hindi ko na mababago to. Walang problema yun. Basta huwag kang papatol sa kapwa mo. Kasi masama yun. Pwede mong baguhin yung sarili mo. May pagkakataon. Ay, paano yun? Pastor, ko eh. Panguki ako eh. Pero ganda-ganda niya, no? Hindi ko na kayang baguhin ko, pastor. Okay, walang problema yan. Huwag ka lang mapahatol. Di ba? Huwag ka naman kasuklam-suklam na kahalayan. Ganun yan eh. Okay? At huwag kang maiinlove sa kanya. Pagkus labanan mo ng mabuti ang masama. Kaya daigin mo ng mabuti ang masama. Kaya, magpalakas ka ng espiritual para magawa mo yun. Yan. Pinapaliwanag lang natin yung mga mapupunta sa impyerno. Malagim ang malagim ang kasasapitan. Pag hindi ka nagbago at pag hindi ang kinamatayan mo yan, yun ang ibig niya sabihin. Pero hanggang buhay may pag-asa. Kagaya ng magnanakaw sa krus. O yung magnanakaw yung kasalanan yun eh. Pinako. O, kasi ito pag pinako sa krus, talagang patay na yung hatol yung bitay sa Israel. Ganoon. Pag pinapako sa krus. Sintensyahan na kasi masasamang tao na sila. Subalit malagi mga sasapitan ng mga duwag, ng mga taksil, nagpapasasa sa suklam-suklam na kahalayan, yung mga patol sa kapwa lalaki, babae, sumasamba sa Diyos-Diyosan, at ano pa, ng mga mamamatay tao, ayan, hindi rin pangkaraniwan yan, masama yun eh. Ng mga nakikiapid, ng mga may asawa na nakikiapid pa, ng mga mangkukulam, sino nang kukulam dito? Sa ilalim ng pangkukulam, pananawas. Ano pa? Panghuhula. O yun, pangbabara. Kasama yan ha. Mababasa nyo yan sa Deuteronomy. Sa Deuteronomy. Nandiyan yan. Pag search nyo sa Bible nyo, pananawas. Makikita nyo yan. Nandun yan. Pinagbabawal yun. Di ba? Sino rito dati nagpapatawas? Ako nga naman sa Palawan sa asawa ko, tinawas ako eh. Pasensya po niyo po kung tawasin, wala po akong putok. Wala po akong putok. Niloso po ako nun, wala po akong putok. Pasensya na kayo, nakikistolo po ako ha. Nilawayan ako sa ulo. Ng matanda, ng lola ng asawa ko. Kaya, pinipiloso, galit na galit nga sa akin kasi piloso po ako. Sabi ko, huwag niyo akong tatawasin. Bakit? Bakit ba ayaw mo wala? Wala naman akong baktol. Nakikistolo lang po ako. Diba? Ganon. Kaya hindi masama yun, sinabi ng Bible. Yan, pagkausap sa Espiritu. Yan, masama yan. Hindi natin alam yan. Kasi naman natin sa mga lola natin eh. At ginagawa natin pero hindi natin alam, mali pala eh sa Bible eh. Mali yan, hindi natin dapat gawin. Kasama yun dyan sa pagkukulang.
ng mga sumasamba sa Diyos-Diyosan ang lahat ng mga sinungaling. Na maging tapat tayo sa Diyos. Ang magiging bahagi nila ay sa lawa ng nagliliyab na asupre, ito ang pangalawang kamatayan. Sinuportahan niya ng 1 Corinthians 6:9. Pakibasa. Dito na lang, sa screen. Ako na lang. Mabilis lang. Sinuportahan niya yan. 1 Corinthians 6:9. Yan. Hindi ba ninyo alam, pareho na sinasabi niya, hindi ba ninyo alam na ang mga makasalanan na, tinukoy niya na, mga makasalanan, ay walang bahagi sa kaharian ng Diyos. Huwag ninyong dayain ang inyong sarili. Pinababaw niya yung salita. Ang mga nakikiapid, sumasamba sa Diyos-Diyosan, nangangalunya, nakikipagtalik sa kapwa lalaki o kapwa babae. Yan yung sinasabi natin. Taas. Nagnanakaw, sakim, naglalasing, may diragdag pa. Kasi kasama yun sa kasalanan eh. Kasi bata, tanungin mo, ano ba yung masasama? Sabihin niya rin yan, masama eh. Paninigarilyo, wala dyan. Pagdudroga, meron mamaya. Nanlalait ng kapwa o ng daraya ay walang bahagi sa kaharian ng Diyos. Yung lahat na yun, mga gawain ng mga tao, maaaring mapunta sa impyerno. Ba't ko sinabing maaari? Kasi buhay pa tayo ngayon. May pag-asa pa tayo. Galatians 5:19-21. Galatians 5:19-21. Ito na, yung mga makasalanan talaga ng binanggit. Hindi ba ikakaila ang mga hiling ng laman, pakikiapid, kahalayan, inulit-ulit, at kalaswaan, may kalaswaan na. O, di ba? Pagsamba sa Diyos-Diyosan, hindi nawawala. Pagkukulam, nandoon pa rin. Pagkabuot sa isa't isa, dinagdag. Gagalit ka sa kapwa mo. Pag-aaway-away, yan, masama yun, nag-aaway, di ba? Rambulan, yan. Pagsiselos, pagkakagalit, at kasakiman. Pagkakampi-kampi, yan, maritisan kayo, tara dito tayo, maritisin natin yung mga yun, di ba? Yung kasi mga yun, di ba? Ganon. At pagkakabaha-bahagi, kanya-kanya. Ano ba? Pagkainggi, o paglalasing na naman, meron na naman ito. Kalayawan, yung kalayawan, luho ha. O, isipin niyo yung luho nyo. Huwag niyo sa sobrahan, hawawa. Mas malaki yung luho nyo kaysa sa Panginoon, masama yun. At iba pang katulad nito. Yan, lahat na. Lahat ng mga hindi nabanggit at iba pang katulad nito, ano yun? Pagmumura, ano pa? Pagninigarilyo, pagsusugal, pagdudroga, panghuholda, lahat na. At iba pang katulad nito, lahat ng mga masama sa batas ng tao, at lahat ng masama sa isip ng tao, yan yun. Muli ko kayong binabalaan, pinapaalalahanan ko kayo sabi ng Diyos, muli ko kayong binabalahan, buhay pa tayo, kaya nagpapasalamat sa Diyos, purihin ng Diyos, pinapaalalahanan. Ang gumagawa ng mga ito, yan hindi niya sinabing ginagawa niyo yan. Pero ang sinabi niya, ang gumagawa, pinapaalalahanan na huwag natin gawin. Okay? Kung nagagawa man natin, iwasan na natin. Hindi magkakaroon ng bahagi sa kaharian ng Diyos. Ngayon, kung ikaw ay walang bahagi sa kaharian ng Diyos, saan ang bahagi mo? Ay may dalawang bahagi lang. Yung kanina, lawa ng nagliliyab na asupre. Yung pangalawang kamatayan. Yung po yun. Kaya dapat natin yung isipin sa ating mga buhay. Salamat sa Panginoon kasi salamat sa Roma 11, mas binibigyang linaw niya na dapat tayong matakot sa Diyos. Yan. Dahil yung sariling bayan ng Diyos ay hindi niya pinanghinayangan yung Israel. Tayo kaya mga hindi, panghinayangan niya, hindi. Kaya magkaroon tayo ng banal na pagkatakot sa Kanya. At patuloy nating pasalamatan siya sa pamamagitan ng Israel, ng bansang Israel. Kasi dahil doon, nagkaroon tayo ng kaligtasan. Sa katigasan nila ng ulo at bilang pasasalamat, idalangin natin ang Israel na magpanumbalik na sila sa Diyos. Kasi bakit? Kapag nagtagal pa yung sitwasyon natin ngayon, baka mamaya hindi na rin tayo maligtas. Pag humaba pa yung araw, kasi patuloy na dumadami yung modernisasyon sa mundo. Kaya humahaglang para hindi na tayo makapagpatuloy sa Diyos. Mahahatak na niya tayo. At kinalaunan, mapapahamak na tayo. Kaya ang gawin natin, maging masipag. Sa Matthew 28:19-20, mangharal tayo, i-share natin yung salita ng Diyos sa lahat. Para pagka lahat ng mga hintil nakarinig na, at na kumpleto na yung bilang ng mga maliligtas na hintil,
makakapagpanumbalik ng Israel. At sa ganun, darating na ang wakas na makakapagpahinga na tayo sa buhay na walang hanggan. Kung sa impyerno napakahirap mapunta, sa buhay na walang hanggan, napakasarap mapunta doon. Yung pader mo, layer by layer, kayamanan. Yung lalakaran mo, pinto, lagkay ng pinto. Hindi ka na magugutom. Hindi ka na papapagod. Wala nang luha. Wala nang hirap. Wala nang bilib o liwanag na. Kaya, masigit natin asamin ang pupunta doon. At ang susi, si Jesus. Kailangan natin tanggapin ang paghahari ni Jesus sa ating mga buhay. Bilang Panginoon, Hari at Diyos ng ating mga buhay. Pero dapat, totoo yun. Totoo. Kasi hindi rin naman tayo makapagsinungaling sa Kanya. Nakikita ng Diyos yung laman ng puso natin. Kaya, alam tayo ibang dapat gawin, kundi maging totoo na nananampalataya sa Kanya. Bakit? Kasi tayo ay mga hintil at kung yung mga tunay niyang anak hindi niya pinanghinayangan, tayo pa kaya. Amen? Palakpalan ng Panginoon. Kaya ang Diyos, kung aking tawa, marami tayong natutunan sa ating pagbabasa sa aklat ng Roma 11. Yan. Sa susunod, Roma 12 din na kasi noong linggo na na natin ito sa 30 na tayo. Paggalang sa pamahalaan. Ngayon, salamat sa Panginoon. Meron pa kayong tanong? May tanong kayo na gustong malaman. Ano uli yung bansang hintil? Ano yung tinutukoy ng mga bansang hintil? Hindi Israelita. yung mga bayan ng Diyos, ano? Israel. Yan, Israel yung bayan ng Diyos. Yung tinutukoy. Yan. Okay? Tama ba? May tanong ba kayo? May gusto pa kayo malaman? Baka may gusto kayo malaman pa. May tanong pa kayo. Huwag kayo mahiya. May tanong ka po? Si Rachel. Paano mawala ang to? Ang palito. Tumura mo siya. Hindi, pag-pray ka, Lord, naantok talaga ako eh. Sa pangalan ni Jesus, hiling ko po, Ama, na pawin po ang aking antok. Huwag ka sasandal. Kasi pag sumandal ka, tulog ka dyan. Sigurado. O pag may naantok ka, sisigasing, Lord, Jesus na yun, pangalan ni Jesus. Pilitin mong makinig. Mamaya-maya, mawala na antok mo. Pero yan, paalala ko ulit, ang diablo, hindi yan na pupunta sa sabungan, hindi yan pupunta sa inuman, hindi yan pupunta sa sugalan. Bakit? Sa tingin nyo, bakit? Sa kanya, nandito na siya eh. Pupunta pa ba siya sa lugar na nandito na siya? Pupunta yan sa church. Pupunta yan sa church. Yung demonyo. Dito sa church, andito ang demonyo. Sa totoo lang. Totoo lang, oo. Ang diablo, ang nilaw ay parang liyong umatungal at aligid yan. Sabi ng John 10:10 na parito siya upang manira, mangwasak at pumatay. Kaya ikaw, hahaglangan ka niya para hindi ka makapakinig. Kaya nga, minamasahe ka niya pag naanto ka. Hindi mo nakikita yung spiritual yan. Sabi ng Ephesians, tayo nagipaglaban sa umpo ng mga spiritual sa himpapawid. Hindi dyan niya, naglilipana. Pastor, parang nandiyan ba yan? Oo, nandiyan niya. Kaya alam, huwag ka nung bumalo, baka pagkawalang ka. Ayaw mo na siya. Nandiyan talaga yan. At hahadlangan niya ng pananampalataya mo. Kaya nga naantok ka, tapos minsan may mag-chat sa'yo, kinalauna, di mo namamala, ang ingay mo na pala. Di ba? Napansin niyo yun? Pero hindi mo nakikita yung sarili mo nun. Akala mo okay pa rin, di ba? Kasi wawasakin niya yung kaisipan mo, yung pananampalataya mo. Tapos, pagpasok mo sa church, sa bahay ka, ang ganda ng hangarin mo, makikinig ko ng mensahe. May New Year's resolution ako, talagang magsiseryoso na ako. Diba? Punta mo sa church, seryoso ka pa. Maya-maya darating si halimbawa lang si Sister Mikay. Nawala na yung attention. Halimbawa lang, hindi mo sinabi gano'n ha. O hindi na si Sister Mikay, si JB na lang. Halimbawa, JB na lang. Nagkwentuhan na kayo, nawala na yung focus mo. Gano'n ang kaaway. Kaya huwag kang i-glove, matalino. Ang kaaway, ang diablo ay parang liyong umatungal. Mag-ingat kayo. Sabi niya, maging matalino kayo gaya ng ahas. Kasi kaaway, ahas, matalino yan. Kaya maging matalino kayo gaya niya. Kung siya binabantayan ka, bantayan mo rin siya. Dapat na napansin mo na sa sarili mo yun.
Kapag gano'n, Pastor, ano bang gagawin ko? Kapag may gano'n, kapatiran, i-review ko ba sa pangalan ni Jesus, lumayas ka! Hindi gano'n. Pray ka sa Espiritu, sa sarili mo, Lord, sa Jesus name. Kasi niya sa mga, mamaya na, tingin muna tayo. Kaya, saway mo siya ng himig. Yan. Minsan, sa mga bata, gagamitin niya. Kaya, meron tayong malinaw na kaisipan na binibigay ng banal na Espiritu para gawin natin yung mabuti. Tama? O sige. Last na lang, Santiago 4:17. Santiago 4:17. Yan, sabi ron. O, tingnan nyo ha. Santiago 4:17. Ang nakakaalam na dapat niyang gawin ang mabuti, ngunit hindi iyon ginagawa, ay nagkakasala. Sa lahat ng pagkakataon, alam nyo na mabuti yung ginagawa nyo at masama. Tama? O ngayon, gawin nyo na lang yun. Kasi pag hindi nyo ginawa yun, nagkakasala tayo. Amen? Yun lang. Palakpakan natin ang Diyos. Tayo manalangin sa Panginoon. Lord, salamat sa munting mensahe mo na aming napagsalusaluhan. Nawa, manatili ito sa aming puso at maghari ka palagi sa aming buhay. Salamat sa lahat ng ito, Panginoon. Nawa, Panginoon, marami pang tao makarinig nito. Gamitin mo kami sa kanila. Purihin ka. Salamat sa iyo. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Palakpakan natin ang Panginoon at tayo magsiyak na at magpunig sa Panginoong Jesus.